Pusong mapagkumbaba at nananampalataya kay Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kanineya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo." At noon di, gumaling ang kanyang anak. Parang imposible ang paglapit at paghingi ng tulong ng babaeng Kanineya para mapalayas ang masamang espiritu sa kanyang anak. Bakit? Una, dahil taga-Kanaan siya at hindi talaga mamamayang Hudyo. Noong panahon kasi na iyon, mga bata, ay mahigpit na ipinagbabawal para sa mga Hudyo na gaya ni Kuya Jesus ang makihalubilo sa mga hindi talaga nila kababayan. Kapag nakikihalubilo ka, tiyak na ituturing kang hindi malinis. At ikalawa, dahil hindi nga sila mga Hudyo, ay itinuturing silang hindi kabilang sa pamayanan. Maliit ang tingin sa kanila at lahi ng mga makasalanan. Halos aso ang turing sa kanila, kaya't sa kwento ay makikitang sinaway pa ang babae ng mga alagad nang nagmamakaawa ito sa Panginoon. Sinabihan din siya ni Kuya Jesus na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sa unang tingin at pakinig ay parang binaliwala at hinamak pa ni Kuya Jesus ang babaeng Kananeya. Ngunit ang sinabi na ito ni Kuya Jesus ay hindi pagpapakita ng pagbabaliwala at paghamak mga bata. Sa halip ay isang pagsubok sa babae kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Ang maganda sa kwento ay hindi pinanghinaan ng loob ang babae. Nagpakumbaba ito sa harap ng Panginoon at nagpakita palalo ng kanyang malaking pananampalataya. "Totoo nga, Panginoon," sabi ng babae. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ang kababaang loob at malaking pananampalataya ng babaeng Kanineya ang lubos na nagpahanga kay Kuya Jesus. Kaya naman, mabilis na umalis ang masamang espiritu at tuluyang gumaling at naging malaya ang kanyang anak. Mga bata, ang Diyos ay mapagmahal at maawain. Ngunit may mga pagkakataon na hindi agad-agad ibinibigay ng Diyos ang ating mga panalangin, sapagkat sinusubok niya at tinitignan kung hanggang saan ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Nais kasi ng Diyos na huwag tayong bibitiw at ipakita ang matibay nating pananalig sa Kanya kahit sa mga panahong parang wala ng pag-asa. Ang dapat nating gawin ay laging mapagpakumbabang
lumapit sa Panginoon, sapagkat ang kababaang loob ay batayan ng panalangin. Isang paghahandang kailangan upang tanggapin ang kaloob ng panalangin. Ang tao ay namamalimos sa Diyos. Paano pakikinggan ni Lord ang ating panalangin? Magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba at nananampalataya. Huwag tayong mapagod na makiusap sa Diyos. Maaaring hindi niya agad ibigay ang kahilingan natin, ngunit tandaan nating nakikinig ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at may buong pananalig na humihingi sa Kanya.